Ang magandang buhay ngayon ni Angelica Panganiban at ng buhay niya sa probinsya at sa farm nila. Si Madam Claudia ng Pangako Sa'yo ang naging katas ng farm na ito. Ibinahagi nga ng aktres, ina at asawang si Angelica Panganiban Homan ang kwento ng kanyang magandang buhay ngayon, kasama ang anak na si Amila at mister na si Greg Homan. Hindi naman itinago ni Angge sa maraming tao ang tungkol sa pagbili niya ng 1 hectare property sa Tanawan, Batangas, matapos niyang gawin ang seryeng Pangako Sa'yo na nagbigay sa kanya ng magandang puhunan para rito. Nagbalik tanaw si Angge kasama si Karen Davila kung paano siya nagsimulang magkaroon ng isang farm na ngayon ay napupuntahan at natitirhan na nila. Tinawag din niya itong kanilang munting paraiso. Mahigit 1 dekada na rin ang farm na ito, ngunit nang dumating ang pandemic, napabayaan ito ni Angge at inamin niya na hindi naman siya maalam sa pag-aayos ng isang farm, lalo na't napakalaki ng nasasakop nitong lugar. Masasabing ito na ang pinakamalaking investment na ginawa at mayroon ang aktres. Nagkabuhay na lamang ito at naayos nang dumating sa buhay niya ang mister na si Greg. Nagbabalak na noon si Angge na ibenta ang nasabing lupain ng farm dahil hindi naman nila ito nagagamit at wala pa silang ginagawa para ma-develop ang farm niya. Pero nang makita ito ng kanyang asawa, hinikayat niya si Angge na wag itong ibenta at sinabing siya na ang mag-aayos dito. At dahil marunong gumawa at business na rin ni Greg ang magbuo ng yate, inilagay niya rito ang kaalaman sa paggawa para magmukhang disente ang lupain nila. Sa madaling salita, si Greg ang kumilos para malagyan ng division at pader ang kanilang pagmamay-aring lupa. Unti-unti naman ay nagkakaroon ng ibang itsura, ang puro puno at damuhan na lote nila sa Batangas. Malaki naman ang pasasalamat ni Angge kay Greg dahil kundi sa kanya malamang ay naibenta na niya ang farm. Mabuti na lang din daw at nandiyan si Greg para gawin ang mga bagay na hindi niya alam sa farm nila. Matagal na rin naman nabalak ni Angge ang magkaroon ng isang farm para maging family getaway nila matapos ang mabigat at mahirap na trabaho sa Maynila. Aniya sa isang interview, "Gusto ko talaga ng farm dahil parang ang sarap na pag-weekend meron kayong getaway from work sa kaguluhan sa Manila." Iniisip din niya ang farm bilang isang simple at tahimik na lugar kung saan ang kanyang pamilya ay makakapag-relax. May plano rin ang aktres na magtayo ng isang bahay sa property kasama ang isang pool para mas masulit nila ang farm life experience nila. Ang mayroon pa lang kasi sa farm nila ay ang bahay ng kanilang katiwala at staff na nagbabantay dito. Pansamantala naman ay sa isang camper van sila natutulog. Ang rugged off-road hauler RV camper van na kanilang ginamit sa pagtulog sa farm ay kumpleto ng amenities tulad ng sa isang maliit na bahay. Mayroon itong kama, kitchen, bathroom, ref at air conditioning. Dagdag pa ni Angge sa kanilang camper van, si Greg pa mismo ang sumundo rito at lumipad patungong China para maiuwi ito. At sinabi rin na hindi naging madali ang proseso para ito ay madala sa Pilipinas. Dahil rin isang farm na may malaking lote ang nakuha niyang property, makakakita na rito ngayon ng mga manok, ducks, baboy at iba pang maliliit na hayop. Pangarap naman ni Angge ang magkaroon ng kabayo para na rin makatulong nila sa pag-transport ng mga gamit, lalo na kung magpupunta sila sa bandang ibaba ng farm. Ang car access pathway naman para sa mga sasakyan na papasok rito ay hindi pa nila nasisimulan, pero nakaplano naman na daw itong magawa. Sustainable living naman ang konseptong naiisip nila para sa farm, na sinasamahan ng mga elemento ng simple at peaceful countryside life. Para naman sa mga tanim, gusto nila itong lagyan ng bayabas, lansones at rambutan. May 2 taon na nga rin ang nakakalipas nang maipakita niya sa publiko ang kanilang farm. Sa kanyang ginawang pagpapakilala noon, sinabi niyang mahalaga ang farm na ito para sa kanilang lahat. "We're here at Ebella's farm. Ipinangalan namin kay Mama ang farm. Para bang kasama pa rin namin siya. Since hindi pa namin mapatayuan ng building si Ebella, Ebella's farm muna." Ang ina ni Angelica ay pumanaw noong August 20, 2024 sa edad na 61 at ito ang isang pagkawala ng mahal sa buhay ni Angge na mabigat pa rin sa kanyang puso hanggang ngayon. Ang Ebella's Farm din ang nagsilbing venue para sa second birthday celebration
ng anak nilang si Amila noong 2024. Naging mahirap man ang pagpanaw ng ina ni Angge. Naging backdrop naman ang farm para sa celebration at healing sa pag-usad ngayon ni Angge nang hindi kasama ang kanyang mahal na ina. Samantala kung masaya at maganda ang buhay ni Angge ngayon sa farm kasama ang mister at anak, mas maganda naman na ang pakiramdam niya bilang isang new Angelica na may bagong balakang. Dahil nga sa pinagdaanan niyang hip replacement surgery, maginhawa na ang kanyang pakiramdam ngayon at maging ang paglalakad ay hindi na sagabal sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Matatandaan kasi na isang matinding sakit ang tumama sa kanya noong ipinagbubuntis niya ang anak 3 years ago. Na-diagnose siya na mayroong avascular necrosis o pagkamatay ng buto sa kanyang balakang. Ilang taon din niyang ininda ang sakit na ito, pero hindi niya ito hinayaan na maging sagabal sa kasal nila ni Greg sa Siargao noong April 2024. Ang pag-inom ng painkillers ang naging panandalian niyang lunas. Huwag lang masira ang magandang okasyon na pinaghandaan nila. Inakala naman niya na matapos ang pagsailalim niya sa cord decompression surgery noong July 2024 ay kaginhawaan na ang susunod niyang mararamdaman. Nagkamali pala siya rito. Kung ang unang mga doktor na tumingin sa kanya ay ayaw pumayag sa hip replacement surgery, sa paghingi nila ng second opinion sa isa pang doktor, doon lang naunawaan ni Angge na mas mainam ang hingin muna ang opinyon ng mga doktor bago gumawa ng final decision. October 9, 2024 nang gawin sa kanya ang hip replacement surgery at matapos ang ilang buwang therapy, unti-unting nakakabalik sa normal na kondisyon ang kanyang balakang at hindi na siya nahihirapang maglakad, mag-exercise o gumawa ng mga gawaing bahay. Kaya naman ngayon ay masaya siyang nakabalik sa matagal niyang ginagawa, ang pag-arte. Sinabi naman ni Angge na passion niya magmula noong siya ay bata pa, ang mag-artista at umarte. Kaya naman hanggang ngayon ay magpapatuloy siya sa paggawa nito. Pinayagan na rin siya ni Greg na gumawa ng pelikula dahil alam nito kung gaano niya kamahal ang trabahong nakagisnan. Nahanap nga ni Angge ang kanyang forever kay Greg. Hindi naman din niya akalain noong simula na makakakilala siya ng isang lalaki na may kaparehong pag-iisip tulad niya. Halos lahat daw ng gusto nitong gawin sa buhay ay magkapareho sila. Hindi nga nagtagal ay nagka-developan sila. Salamat kay Cherry Pie Picache na nagpakilala sa kanilang dalawa. Pangarap ni Angge ang magkaroon ng isang buong pamilya dahil naranasan niyang lumaki ng hindi kasama ang tunay na mga magulang at na lamang adopted siya. Pero ganoon man ang kinalakihan niyang buhay, hindi naman nagkulang ang kanyang mommy Ebella sa pagpapalaki sa kanya. Sobrang grateful nga si Angge na dumating si Greg sa buhay niya. Nagkaroon sila ng magandang anak at namumuhay ngayon ng maginhawa at payapa. Mga ka-showbiz peeps, anong reaksyon nyo sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comment section below.